ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, Kapitulo 5, talatang 12 hanggang talatang 15. Yan po yung ating pong pagbubulay-bulayan. Tagalog version. Ito po ang ating pong mababasa. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukunan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang mga salita sa ating po malagitnaan. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin, aming Diyos na dakila, dahil sa kabila po ng magulan, hindi po ito naging hadlang upang kami, Panginoon, ay makarating sa lugar po na ito, na kami, O Diyos, ay sama-samang sumasamba sa iyo, sama-samang nananalangin, nagkakaroon, Panginoon, ng fellowship sa isa't isa. Panginoon, panahon po naman ng aming po pagbubulay-bulay ng iyo pong mga salita. Hayaan mo po na habang binabaybay po namin ang iyong mga salita, ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap ng may kapangyarihan sa puso, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At gamitin mo lamang po ang iyong amang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at inakit po namin ang tugon, ang basbas, ang pagkasik mula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. At ibigay po natin ang palaspak para sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Ako na po kayo. Living in harmony with one another. Yan po yung ating pong pag-uusapan sa umaga po ito. Na parang sa Tagalog po, pamumuhay, pagsasapabuhay ng meron pong maayos na kaugnayan sa bawat isa. So, malaki pong factor kasi yun. Yung tinatawag na pamumuhay, pagsasabuhay, ng meron pong kapayapaan sa isa't isa. So, sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. At sagutin mo siya, and also with you. Amen? So, yun naman talaga. Dapat talaga yan sa sangkakristyanuhan. Yung pong nangyayari, nagaganap, yung tinatawag na kapayapaan. No po? At ito pong context na ito na amin pong pinag-uusapan o pag-uusapan sa umaga pong ito, ang ano po niyan, yung pong pinag-uusapan dito is all about the day of the Lord. Iba po ang Lord's Day, iba naman ang Day of the Lord. Ang Lord's Day, ito po ay
tinutukoy, pinatutungkulan, yung pong every Sunday na atin pong pananambahan. That is the Lord's Day. Pero yung Day of the Lord, ito naman po, ang tinutukoy dito, yung pong muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po. Kasi sa chapter 4, chapter 5, ng unang Thessalonica, yan po ang mga subject na pinag-uusapan. Yung muling magbabalik ang ating Panginoon. At sa kanyang muling pagbabalik, so, meron siya kukunin. Ano po? Sa unang Thessalonica, Kapitulo 4, bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo at pagkatapos noon, yung po mga buhay na mga mananampalataya, sila po ang i-caught up together. So, habang tinatalakay yung pong subject ng the Day of the Lord, meron pong nararapat na maging uri ng buhay o ng pamumuhay ng bawat mananampalataya na dapat na ipinamumuhay ng bawat isa sa atin. At yun po yung atin pong tatalakayin. Ano po? Habang hinahantay natin yung Day of the Lord, ganito dapat ang magiging buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Sabi nga, Paul encouraged Christians to excel in their newfound faith. Now, ini-encourage daw po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica na sila po ay mag-excel. Ano po? Mag-excel sa kanilang pong mga buhay, mag-excel sa kanilang pananampalataya, mag-excel o mag-increase ang kanilang mga pag-ibig sa isa't isa. Amen. So, meron po kasi tayong unang pamilya. Amen? Our first family is all about yung ating pong biological family. At ang ating pong another family, yung spiritual family. No? When you become a Christian, you belong to that family. No po? So, kaya nga, agape lang family community church. Di po ba? So, kasama po tayo. At habang tayo po ay narito sa mundo na ito, kailangan po natin na talagang lumalago. No? Lumalago ang ating pananampalataya, lumalago ang ating pag-ibig sa isa't isa, habang nalalagas naman ang ating mga buhok. Tama po ba? So, he closed every chapter with reminder, the Lord is coming back. Bawat kapitulo, no? Kumbaga sa sineselyuhan niya na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Amen? Yun ang pinaka-comforting words. Kaya sa kabila ng sila po ay mga nakakaranas ng mga iba't ibang mga problema sa buhay, dagok sa buhay, persecution, trials, everything, sila po ay nanatili kong nakakapit sa Panginoon. Dahil umaasa po sila sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? So the importance of teaching the doctrine of the Lord's Day, helping Christians to live in practical way according to His will. So, sabi nga po, yung kahalagahan ng turo, ng doktrina, patungkol po sa Lord's Day, referring to the coming back of our Lord Jesus Christ. Amen? Tinuturuan naman tayo, no? Inaalalayan naman tayo, ginagabayan naman tayo kung paano po tayo nararapat mamuhay o mabuhay in a practical way, according, no, to the will of God. Amen? So, pag-usapan po natin sa tema, what are the practical way in living in harmony with one another? Ano-ano po ang mga practical na paraan
para tayo po ay makapamuhay, mabuhay, nang meron pong harmony sa isa't isa. Amen? So, isa-isahin po natin yan. Ang una pong katangian o ang una pong nararapat na makita, no? Maging gesture, no? Maging ugali, maging galaw ng bawat mananampalataya. Ako, by the way, sino rito yung nag-aasam-asam sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen? Pumalakpak po sa Panginoon. So, kung kayo ay maasam-asam sa muli pagbabalik ng Panginoon, kasi hindi natin alam eh. Ano ba? Kailan ba babalik? Pre-tribulation ba? Mid-tribulation ba? Post-tribulation ba? So, yan po ay mga question na pinag-uusapan, pinagdedikatihan po yan sa Bible School. At bawat account po niyaan, bawat stand, meron pong mga sumususog na mga talata. Kung mid-trip ka, kung pre-trip ka, kung post-trip ka, may mga talata na pinupush yun. So, basta tayo, ang mahalaga, pre-trip ka man, mid-trip ka man, post-trip ka man, ito, meron tayong kaisahan, we are all believe that the Lord Jesus Christ is coming back. Amen? Coming soon. Ayan po, no? Yun po nagkaisa doon. No? Kaya, pag-usapan na lang natin yung mga dapat na maging ugali ng bawat mananampalataya. No? Sa habang tayo po'y naghahantay sa muli pagparito ng ating Panginoon. Ang unang katangian, in connection to members' role to their leaders. Po. So, nasa context eh. No? Tingnan po natin. Yung gampanin daw po ng mga miyembro ng iglesia in connection to their leaders. Ano ang gampanin? Ano ang dapat na maging attitude ng mga miyembro ng iglesia patungkol po sa mga ipinalagang mga pinuno o namumuno sa kanila? Talata 12, talata 13, ang sabi po diyan, Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord. No? Malinaw, ano po? So, ano sabi diyan? Honor. Sino dapat i-honor? Those who are your leaders in the Lord's work. Apa? So, bakit dapat i-honor? No? At sino ang karapat-dapat na i-honor? Pinasagot ko ng mga talata eh. Ang sabi noon, those who work hard. They work hard among you and give you spiritual guidance. Amen. Nalala ko lang yung 1 Timothy chapter 5, ano po? Verse 17 po yata yun. Na ang sabi roon the leader who rules well are worthy of double honor. Amen? The leader who rules well. Ano po ang dapat na maging pananaw ng mga miyembro? Sabi ko, they are worthy of double honor. But how about if the leader are not ruling well? Diba? Kasi nakakabuso minsan ng mga leader yan. Nakakabuso ng ibang mga nanunungkulan. Ang lakas na loob na magpasabi, i-honor niyo ako, i-respeto niyo ako. No? Pero, hindi naman namiminuno na maayos. Tama ba?
Oh, aside from that, hindi naman nag-work hard. Payo ito sa mga makakapakinig ng mga pastoryahan. Di ba? Mga leaders ng mga simbahan. So, meron palang karapat-dapat doon. Okay, tuloy natin, 13. Show them great respect and wholehearted love because of their work. Okay, ano sabi? Show them. Anong dapat na ipakita? Iparamdam. Ang dapat na ipakita at iparamdam sa Tagalog, ano yung great respect? Sabi po ng verse 13, sasahin ko sa Tagalog. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Amen? So, dito lang po, kita na natin kung ano po yung dapat na maging kampanin ng mga miyembro patungkol po sa kanilang mga leaders. Ano po? So, hindi po tinuturo diyan na maging Diyos-Diyos na ninyo yung mga leaders. Kasi may mga leaders naman na talaga over-authoritarian. No? Pakialaman niya na lahat, pati pipiliin ng girlfriend ng kanyang miyembro. Pati mapapangasawa. Pati susutin sa kasal. Di ba? So, hindi po gano'n ang kailangan po yung balansyado para hindi po maabuso yung tinatawag na authority na inilagay naman ng Panginoon sa mga namiminuno. Okay? Ang sabi po dyan, appreciate those who diligently labor among you. Amen? Appreciate. No? Appreciation. Kaya, pinapasalamatan ko po kayo no anibersaryo po natin, masaya po ako na-appreciate po ninyo. Di po ba? Ano po, yung binigyan nyo ako ng certificate ng of appreciation. No? Pwede palakpakan natin ang mga nakautang na kami. So, bahagi po yun. Yung po mga, sabi nga, appreciate those who diligently labor among you. Balikan naman natin yung mga pangungusap. Kasi meron na namang mga silip dito. How about if you are not diligently labor among your members? Tama ba? Oh. Kung hindi ka nagsisikap na mag-work, no? Magsakripisyo, alang-alang sa mga tupa na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Ang karapat-dapat, sabi nga, na dapat ma-appreciate, hello, those leaders who diligently labor in the work of the Lord. Are you with me? Okay. So, doon naman po sa mga nagle-labor diligently, alam nyo, yung bang, yung may mga post tayo, may mga video tayo. Ito nakakatawa po si Sister Sally na lagi niya nagko-comment, no? Nagbibigay ng mga komento. Nagtataka ako sa iba. No? Oh. Napapanood niyo ba? Oo. Walang kwenta. Ano yung mga turo? Di ba? So, nakakabot na po natin buong mundo. In connection sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ba po pwede makatulong tayo? Napanood natin? Siniyar natin? Hindi naman po ako magiging
si Lord. Are you with me? Pwede ipasa, i-share sa mga kaibigan ninyo, mga kakilala ninyo. Oh. Gagalakan ko na yun. Gagalakan na po natin yun. Yung bang nangaral ka tapos eh, merong mga appreciation. Hindi naman po ako naghahanap ng pero dapat lang yun eh. Di po ba? Tama ba? Okay. Okay, appreciate. Verse 13, esteem them very highly in love. Amen? These are the rule, no, of our members through their leaders. Ganyan po ba? Eh siguro, kaya walang ganon dahil hindi napapagpala. Hindi kaya ganon? So, humuhugot ba ako? Parang ano lang eh, no? Minsan eh, kung sino pa yung mga matatagal na natin kasama. Di ba? Talagang taken for granted. At yun naman mga bago, sila naman yung mga nakaka-appreciate. Hello? Diba? Yung isang komento lang sa mga video natin, mas maganda eh. Diba? Okay. Habang, bala. Okay, paano na po? Esteem them very highly in love. Amen? Yung pong pag-esteem naman, o sa Tagalog, na 13, pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Esteem them very highly. So, bakit? Because of their work. Amen? Because of their labor. Tama? So, the leader need for their members to esteem because of their labor. Kaya, pag tamad, tamad ba? Tamad ba yung mga... Di ba? Yung tamad, no, sa paglilingkod, walang karapatan to esteem very highly. Are you with me? Amen? Amen. Kaya, napakahalaga po. Yung Day of the Lord na yan, ano yan eh, it's either the second coming of our Lord Jesus Christ, o kaya yung pupunin ka na ni Lord. Yung magre-report ka na kay Lord, hindi mo alam. Ito na pinag-usapan natin ng nakaraan. Hindi ko ba? Kaya, bago dumating yung the Lord's Day na yan, the Day of the Lord, matagpuan tayo na mga masisigasig, masisipag sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, yun po. Hindi po hadlang. No? Kung ano man ang gusto natin maging hadlang. Ako'y naniniwala, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Amen? So, ako personal, kahit tumanda ako, hanggat magagamit ako ni Lord, hanggat kaya kong mangaral, mangangaral ako, kahit naka-wheelchair na. Are you with me? Hanggat kaya kong tumayo, hanggat meron ko pwede mapagpala. Amen? Gagawin ko. Ganyan ko kamahal ang gawain ng Panginoon.
Pwede talapakan natin ito. Meaning to say, bakit nga? Because of their work. So, paano? Una, recognize their hard work and dedication. Amen? As a members of the church, your leaders, the leaders not just only here in Agape La Family Community Church, lahat ng simbahan dyan. Kung ito, iaaral ko po ito sa ibang simbahan. Marami akong ihahamon sa mga miyembro. Talagang masichalis biyaya ng Panginoon. Nandiyan hahamunin ko ang mga miyembro ng simbahan. Kung ipapangaral ko ito, suportahan ninyo ang pastor ninyo. Mahalin ninyo ang pastor ninyo. Esteem your leaders very highly. To the point na po pwede ko pang hamunin ang mga miyembro. Patatayuin ko ang pastor. Kailan ba nag-birthday yan? Kailan niyo pa huli na paligaya yan? Hindi na sa akin. Ganda sa iba. Pero pag sa akin. Are you with me? So, recognize their hard work and dedication. Hamon din po sa mga leader ng church. Kailangan po natin talaga magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Are you with me? 1 Corinthians 15:58. Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord, your only labor in the Lord, is not in vain. Yung ibang labor, nagbe-pay po yan. But our labor in the Lord, always remember, dadalhin mo yan hanggang sa langit. Mga kaluluwa na nadala mo sa Panginoon, magpapasalamat sa iyo sa langit. Mga tao na tulungan mo, na-encourage mo, yung gusto na magpakamatay, nung bahaginan mo ng mabuting balita, napagpala. Amen? Dadalhin natin yan. Aside from that, as members of the local church, mga miyembro ng iglesia, show appreciation and respect for their role. Amen? Ano pa? Live in peace with them. Are you with me? Mabuhay po kayo o tayo nang meron pong kapayapaan. Kanino? Sa harapan ng mga namimilunok. No? Meaning to say, ang mga pinuno ng iglesia, ang Diyos ang siyang naglagay. Amen? At dahil diyan, may pagkakamaling man, walang ibang pwedeng panagutan ng pinuno, kundi ang Diyos na naglagay sa kanya. No? So bilang mga miyembro, ang gampanin po natin, mabuhay po tayo ng may kapayapaan sa harapan ng mga miyembro. So hindi inaaway. Tama ba?
Hindi kinikismis. Tama? Hindi po pinagsasabihan o kung ano-ano mga negatibong mga komento. Are you with me? So, yung pakikipag-away sa pinuno ng iglesia para bagang pakikipag-away sa Diyos na nagtalaga sa pinuno ng iglesia. Tama po ba? So, meaning to say, pagka nagsushow ka ng respect, nire-recognize mo yung pong mga namiminuno, sino matutuwa? Sino matutuwa kapag nire-recognize natin, in-appreciate natin ang itinalagang pinuno? Yun ang talaga. Init po ba? Sino na talaga? Ang Lord na nagtalaga. Kaya every time na nagsushow ka ng respect, every time na na-encourage sa buhay mo, yung itinalaga ng Diyos, ang Diyos na nagtalaga sa Kanya, ang siyang unang-unang nagagala. Amen po ba? Pwede nga na pakabahin ka. Okay na dito. Yan ang unang dapat, no? Huwag po tayo mga yung mga disobedience. No? Malapit na yung day of the Lord eh. Tapos rebellious pa. No? Yun ang kabaliktaran eh. Yung miyembrong rebellious, yung miyembrong disobedience, yung mga miyembro na ng mga murmuring. Diba? Murmur dito, murmur dito. Okay. Pangalawa. Verse 14. Kanina mga miyembro. Ngayon naman, leaders. Diba? Sa verse 14, ang sabi po diyan, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. The leader's role to their members. Amen? So sabi po ng talatang 14, English version, admonish the unruly. Warn those who are lazy. Pagsabihan ang mga tamad. Hello. So, dalawang aspeto. O maraming aspeto eh. Yung lazy, yung laziness. Kasi po sa bawat aspeto, ayaw ng Diyos ang mga tamad. Amen? Yung iba, tamad sa sarili. Diba? Kahit maligo, ayaw maligo. Maligo lang, may natatamanan pa. Diba? Ang dami. Ang lawak eh, no? So, yung iba naman, mga tamad sa gawaing bahay. Tama ba? Tingnan mo. Dugyot ang bahay. Pag inutusan ng magulang, teka. Wait. So, diba? Tama ba yun?
Kaya marami pong mga kabataan, sa halip na maakay nila ang kanilang mga magulang, kabataan lang sa Panginoon. Hindi maakay ang mga magulang o kasambahay. Kasi nga, masipag sa gawain ni Lord, sa bahay, tamad. Tama? So, meron palang gano'n, masipag sa gawain ni Lord, tamad sa bahay. Yung iba naman, masipag sa bahay, tamad naman sa gawain ni Lord. Nakalalagay. Diba? Dapat pareho, no? Kaya nyo bang i-balance? Dapat kaya natin i-balance ang ating pong mga buhay. Amen? So, napakalaking bagay po niyan. Alam niyo po, pinagpapala ni Lord yung mga masisipag. At inuulit-ulit ko, pagdating sa gawain ni Lord, tandaan ninyo ito, hindi makikipag-partner ang Diyos sa tamad. Hello? Eh, paano pag makikipag-partner ng Diyos sa tamad? Kawawa gawain. Tama? Eh, kahit na kayo babae. Babae, no? Okay na ba sa inyo na maging asawa ninyo, gwapo, pero tamad? Nakakaiba ka gwapuhan? Hello? Okay ba sa inyo, macho? Yung ano? May abs pa eh, no? Eh, doon na tamad. Eh, hindi gano'n. Di mo ba? Kasi hindi naman puro labing-labing lang yan eh. Are you with me? Pagtapos ng labing-labing, kailangan magsaing. Tama? Oh. Kailangan mo kumain ng sinangag at saka ano, at saka tinapang bangus. Para hindi naalala ka tayo. Diba? So, diba? Pagka gano'n, ay, paano wala ang naman ng puso mo? Diba? Oh. Yung kagwapuhan at kagandahan, for the meantime lang yan. Di ba? Lagi inuulit yan, for the meantime lang yan. Darating at darating ang araw, yung gwapo pumapangit. Tama? Yung mga magaganda pumapangit. Oh. Eh, meron ako nakita sa kanlaon eh. Nakita ko nung araw, ang astringent niya eh. Panay ang pahi niya sa mukha eh. Astringent talaga eh. Alaga-alaga yung mukha niya ng pahi ng mga kolorete sa mukha eh. Eh, yung sunog. Nasunog yung mukha. Ano ba mapawahiran yan? Nasunog sa astringent. Oh. Tama ba? Oh. Di pumapangit. Yung maganda. Ay yung pangit. Hindi na papangit. Tama ba? Paano? Pangit na nga, papangit. Pag pangit na yun. Wala nang papapangitin. Ano yun eh? So, sabi sa katabi, mapalad ka kung pangit ka. Okay. Kapunta tayo sa pangit. Okay, yan po yung gampanin po, no? Ibig sabihin, kami po mga leaders, ini-encourage namin kayo na magpakasipag. Amen? Magpakasipag sa gawaing bahay, magpakasipag sa trabaho, magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Hello? Bawal ang tamad. Kaya nga, ang subject eh, the day of the Lord. Amen? Pag sabi, the day of the Lord, eh malaking komisyon.
gawain ni Lord. Hanggat wala pa yung day of the Lord. Amen. Ito yung mga dapat nating ginagawa. Ano pa? At ang 14, encourage the faint-hearted. Encourage those who are timid. Sabi diyan, pasiglahin ang mahihinang loob. Amen? That is the duty, especially when you are a leader. If you are a leader of the church, amen? Leader ka ng iglesia. Ang gampanin mo, pasiglahin ang mga mahinang loob. Palakasin ang loob ng mga mahina ang loob. Nangyayari kung minsan, ikaw ang leader ng iglesia eh. Ikaw pa ang naging dahilan. Pinanghinaan ng loob. Yung mga bagong miyembro. Hello. Bilang mga kasama sa pamunuan. No? Kaakibat ka. Katuwang. Ang mga leaders ng iglesia na nagpapasigla ng damdamin ng kalooban ng mga taong nanlulupaypay. Amen? Eh kung minsan, ikaw pa nagpapahirap ng damdamin ng mga taong nanlulupaypay. Tama ba yun? Hindi ganoon ang dapat ng attitude ng mga Kristiyano. No? The day of the Lord is approaching. Nandiyan na, kumakatok na eh. No? Yung araw ng Panginoon. Ano pa? Help the weak. Tulungan daw po yung mga mahihina. Tulungan. Encourage. Palakasin ang loob. Sabi sa ibang salin, take tender care of those who are weak. Amen? Oh. Take tender care of those who are weak. Bilang pinuno ng iglesia, bilang mga namiminuno, yung mga weak, they need your tender touch. Are you with me? They need your tender voice, tender care. Amen? So, meron nagpapakita ng kahinaan. Ano dapat na maging tugon? Ano? Sipahin? Patulan? Hindi. Diba? Unawain. Mag-unawaan. May kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya rin tayong kalakasan. No? Tandaan po natin, ano? Lalo na kapag ka baby, bago pa lang. Ang baby, nabanggit ko, baby Christian, hindi baby pangalan. Ha? Diba? Kaya ako pinatanggal ko na yung pangalan ko Lito. Kasi nagmamanifest. Tama ba? O, tinanggal mo na yun. Yung boy, tinatanggal na natin yung boy. Yung Pastor Pen. Kasi nagmamanifest eh. Di ba ba? Ay, yung baby kaya.
Halika kaya natin pangalan yung baby. Nagkakas ng baby. Diba? Ano ba yan? Ano kaya bigay naman kayo ng alias ano pa ba? Para mag-manifest yung pangalan, di ba? Talagang mature. Ano yun eh? Kasi marami pong mga matagal na kay Lord. Tingnan ka, matagal na sa Panginoon, kumumasta baby pa rin. Baby Christian. Hello? Tama ba? So, ano baby Christian, hindi baby pangalan. Baka mamaya. Text chat. Di ba? Ganun po eh. As long as na taon na tayo eh, no? Taon na, dito sa atin, 20 taon na kayo doon. 30 taon na yun. Diba? Pero dapat nagmamanifest yung maturity ng pagiging Kristiyano. Ano yun eh? So, yun ang ano eh, yun ang tungkulin namin eh. Tungkulin natin yung ano. No? Palakasin yung nangihiga. Natutuwa nga ako kay Pastoral na rin eh. Isa yun sa ano, masasabi kong week nung araw eh, nung bago-bago pala sa Bible School. Talagang hindi ko alam kung saan nagagaling yung sagot niya, tinatanong ko. No? Ibang planeta yata galing yung sagot. Ako na ang tanong ko, nasa north, nasa south. Dati yun. Masara na rin dati yun, ano? Pati sa ministry, hindi alam kung paano gagalaw. E ngayon, kita mo, maganda na yung flow ng ministry sa office. Diba? Kasi nakabalitaan ko sa mga sa women's, ano? Okay na lang mangarap si Pastor talaga. Diba? Napagtyagaan. Diba? Napagtyagaan talaga. O, ayan po. Kaya, ganyan lang talaga ako, may banat. Pero meron namang encouragement, ano. Hindi, nakituloy natin, pangatlo na tayo. Bago alas 12. Ito naman po, so balanse yung outline eh. Members' role to their leaders. Leaders' role to their members. Amen? So, ngayon naman po, everybody's role. No? Everyone's role to each other. Amen? Pagpuli-pulayan nyo lang talaga eh. Ito, nagtatangamot. Nung una, ang dami akong pinura dyan eh. Bago naging ganyan. Sa lahat ng 14, lahat ng 15, yung D, no? Kaya may hinahangay, no? Verse 14D. Basahin ko na lahat. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Sa English version, be patient with one another. Amen. Maging pasensyoso kayo sa bawat isa. Amen? Kasi whether we like it or not, some other day, some other time, nagpapakita ng pagka-immature yung ating kapatid sa pananampalataya. Amen? O kaya meron kang hindi nagustuhan, di ba? Ngayon dinadamdam mo, hindi tama. Opo? Mga tao lang po tayo na nagkakamali. May mga pagkukulang. May sarili mga problema. Kaya kailangan pasensya sa bawat isa. Lawak, haba ng pisik.
Amen? Kung gusto po natin maranasan living in harmony to each other. Amen? Hindi yung konting kibot, kinukulayan natin. Are you with me? May nakita kami hindi mo gusto. Magre-react ka na kaagad. It is a sign na ng tinatawag na immaturity. Amen po ba? Everyone's wrong to each other. Be patient with one another. Amen? In other words, mga kapatid, practice self-control. Ano pa? Avoid reacting harshly. Amen. Iwasan daw po natin yung mag-react ka ng galit, ng masama ang loob. Hindi yan makakatulong sa iyo. Tama? Baka magigdaan pa yan ng alta presyon. Are you with me? Kaya dapat ano lang, peace lang talaga eh. Sabi mo sa katabi mo, shalom. Shalom. Verse 15. See that no one repays another with evil for evil. Oh, kanino naman ah? Gusto niya ng harmonious living? In every relationship, huwag mong gantihan ng masama yung masama ng masama. Tama! Yung masama na ginawa sa'yo, ang igaganti mo, mabuti. Pag ganun ang attitude mo, ikaw ang pagpapalain ng ating Panginoon. That is our duty. Everyone's duty. Leader ka man, member ka man, ano man ang gampanin mo sa simbahan, hamon sa bawat isa po sa atin. Amen? See that no one repays another with evil for evil. Amen? Ano pa? Always seek after that which is good for one another, for all people. 15, Tagalog. Ano na sinasabi? Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Yan ang mature. Yan ang mga Kristiyano na hinahanap ng Panginoon. Bago dumating siya, ganyan dapat ang buhay natin, ang karakter natin, ang attitude natin. Amen? Sa halip, ano sabi? Magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen? Di ang ganda ng flow. Diba? Anong resulta? Growing church. Anong resulta? Growing personally. Amen. Pero kung bawat kibot, pinapatulan mo, bawat kibot, binibigyan mo ng kulay. O, ikaw na nag-isip, nagulo yung nautak mo. Nasira na yung bait mo. O, palipasin na lang natin ang tapos palipasin. Amen po ba? So, inuulit ko, no?
sa mga gustong lumago at patunay na ikaw'y malago kung ganito po yung ating buhay. Tatlong bagay po pinag-usapan po natin. Living in harmony. Balikan mo nga yung title. Living in harmony with one another. So, what are the practical way in living in harmony with one another? Una po, meron pong role ang mga miyembro for their leaders. Pangalawa, meron pong role ang leaders for their members. And the third point is all about lahat po tayo ay meron pong mga kapanin for the sake ng paglago ng iglesia. Amen? At kapag ka ikaw ay nagiging instrumento ng paglago ng iglesia, ang unang-unang natutuwa sa buhay mo ay ang Diyos na siyang may-ari ng iglesia. Tayo po tayo lahat. Glory to God. Yan, Lola! Uwitan po natin ang Panginoon. Ngayon po, kung meron po tayo mga hinanakit, kanino man, not just only here in the church, nari sa tahanan, as a mature believer, you are the one that take an initiative for the restoration sa mga relationship na yan. As a sign of maturity. Kung ikaw magmamalaki ka, mataas ka, gusto ko sabihin sa inyo, no? That is not the sign of maturity. Pag hard-hearted ka, wala ka mapapala. Oh? Ang sign of maturity, in spite na nagawan ka ng ayaw mo, still, handa ka sa reconciliation. Lord, salamat po sa mga aral na amin po napag-usapan for us as Christian to live in harmonious relationship. We want to live harmonious living, Father God. Yung mapayapang buhay, walang mga kaaway, walang kagalit, walang iniisip na hindi maganda. At di naman po, Panginoon, ang nais mo po sa amin bilang iyong mga anak. Kaya kung meron man po nagkasala sa amin, pinapatawad po namin sila. And we are willing for reconciliation. Saan mo po kami kinakatagpo, Panginoon? Dito po sa mga aral na ito. Let the anointing power of the Holy Spirit be upon each and every one of us.
Wala kang binibigti, galit, wala sama ng loob, wala kang inanakit. Diba? Love, love, love. Amen? Mga mahal, bawat ang dapat natin pagiran bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Amen. Sige po, gusto ko tawagin